Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo, partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinopropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa second ko, ano yan, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival yan, Sen, pagkaganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate doon. Diba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita sila. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa, meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun naman. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi sa Lunes, particular sa Lunes. Kasi na-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't yun kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito. Saan yung second hearing nyo? Hindi nga, hindi, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit? Kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon para sa ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. In-announce ko naman yun eh.
naka-announce yun. Oh, sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, May privilege speech para siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, pinakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. O, nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. O, sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oo. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, maapektuhan ka ba? Ay, yung sinasabi ko, dahil kasi, kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. na-autofocus eh. puro, kumbaga, pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo nga naman. Parang namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan niyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala, mawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama, nagagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan. Kasi meron na po ngayon, TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon sila ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check naman. Tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Yun na lang po. Hindi nyo pa nahalata, isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong i-reschedule nyo na ako muna. Parang ganun, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Inahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. makikinabang ang taong bayan. Opo. Makikita sino kaya talaga sige. Makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng gano'n? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan. Parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon papaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami mag-iimbestiga ngayon, Sen, at ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter.